Kumikirot-kirot ang ulo ni Georgina nang magising siya. Hinilat niya yon at napaupo siya sa kama. Maya-maya ay naalala niya ang nangyari sa party ni Diane kagabi, si Daniel, at ang nilagay nitong pampatulog sa kanyang inumin. O, pampatulog nga ba yon? Hindi siya sigurado. Hindi siya makapaniwala na nanggawa yon ni Daniel sa kanya. Paano nito yon nagawa sa kanya at bakit? Was he really that desperate to have her? Nang ma-realize niya ang kanyang mga naisip ay bigla siyang nanginig sa takot. Kung ganon ay dapat na niyang iwasan ito. Napatingin siya sa paligid. Kung hindi siya nagkakamali ay nasa sarili niyang silid siya. Napahinga siya ng maluwag pero paano siya nakarating sa bahay nila kagabi? Napatingin siya sa kanyang sarili. Nakapantulog siya. Ang naalala lang niya ay binuhat siya ni Daniel kagabi dahil hindi na niya kayang makatayo at parang napagod ang kanyang katawan na lumabang pa rito. Masyado na siyang nanghihina pero may dumating kagabi, isang lalaki. Dahil naalala pa niya ang sinabi nito, "Where do you think you are going, young man?" Pero sayang at hindi na niya nakita ang mukha ng lalaki dahil nawala na siya ng malay at hindi na niya alam kung ano ang sumunod na nangyari. Ang lalaking iyon ba ang tumulong sa kanya? Marahil, dahil nakauwi siya ng ligtas sa bahay nila. Napapitlag si Georgina nang biglang bumukas ang pinto sa kanyang silid. Ang ina niya ang pumasok, nakangiti, may dalang mga tray ng almusal. "Good morning, iha," nakangiting bati nito. "Morning, ma'am." Pinagmasdan niya ang ina, nakangiti sa kanya. Ang ibig sabihin ay wala itong alam sa nangyari sa kanya kagabi dahil kung nalaman ito ang nangyari sa kanila ni Daniel ay tiyak niyang nag-aalalang mukha nito ang mabubungaran niya at hindi na mapakali sa katatanong sa kanya tungkol sa buong nangyari. "Why are you looking at me like that?" Kunot noong tanong sa kanya ng ina. Inilagay nito ang tray sa bedside table. "Like what?" Kinakabahang tanong niya. "It's as if you're worried. May nangyari ba kagabi sa party?" Wala. Wala naman pong nangyari." Mariin siyang umiling. Nakahinga siya ng maluwag dahil kinumpirma lang ng kanyang ina na wala talaga itong alam. Nagdesisyon siyang mas makabubuting wag na lamang sabihin sa kanyang mga magulang ang nangyari sa kanila ni Daniel kagabi dahil ayaw niyang mag-alala pa ito at nag-alala rin siya sa baka magdesisyon ng mga itong palagyan siya ng 3 o 4 na bodyguards at ayaw niyang mangyari yon. "Well, good. But you came home drunk last night. Inihatid ka ng driver kagabi mula sa party. Halos tulog na sa kalasingan." "What's wrong with you, Georgina? I don't like what you did, iha. Maluwag kami sa iyo ng dad mo pero kapag inabuso mo ang ginagawa namin ay baka higpitan ka na namin," seryosong sabi ng kanyang ina. Napalunok siya, kinabahan. "I'm sorry about that, ma'am. I promise it won't happen again. Masyado kasi akong naaliw sa pakikipag-usap sa isang matagal ng kaibigan, kaya hindi ko napapansin na napaparami na pala ang nainom kong alak." Nag-aalalang saad niya. Totoo yun, pero nakapagdesisyon na siya na hindi na niya sasabihin ang buong pangyayari kagabi sa pagitan nila ni Daniel dahil wala namang masamang nangyari sa kanya. "Alright, mapapatawag kita ngayon. But don't ever do it again kasi pag inulit mo pa ay baka hindi na kami magtiwala sa iyo." "Yes, ma'am," tumango siya. Paano nga pala ako nakapasok sa kotse? Hindi ba ang sabi ninyo ay lasing na ako? Hindi ko na po kasi natatandaan ang buong pangyayari." Kunot noong tanong niya. Ang kanyang ina naman ang parang hindi na makatingin ng diretso sa kanya. "Oh well, the driver told me one of your friends carried you." Tumango-tango siya. "I see. You eat now, Georgina. Anyway, I have to go. May meeting pa ako sa foundation at around 10. Are you going to have lunch with me later?" "Siguro po ay hindi niyo ako makakasama dahil mag-uusap po kami ni Liz at Toby mamaya. Siguro po ay sa hapunan po na po ako makakasama sa inyo ni Dad na kumain." Anyong nakakaunawang tumango ang kanyang ina at pagkatapos ay tumayo na. "Okay, all right, ma'am." Humalik ito sa kanyang pisngi. "Bye, I'll see you." "Sige po," gumanti siya ng halik. Ngumiti ang kanyang ina at pagkatapos ay lumabas na ng kanyang kwarto. Nang makaalis na ang kanyang ina ay nag-isip siya ng malalim. Sino kayang lalaking nagligtas sa kanya kagabi?
May ginawa ba yung kay Daniel? Kailangan niya makausap ang kanyang dalawang kaibigan dahil baka may alam sila. Nang maisip niya yon ay nagmamadali na siyang kumain para makipagkita kina Toby at Liz. Kanina pa tumatawag ang kanyang Uncle Art pero hindi siya sumasagot. May 10 text messages na rin ito nang buksan niya ang kanyang cellphone. Hinahanap daw siya ni Mr. Oliveira. Sa totoo lang ay alas 6 pa lang ng umaga at inaantok pa siya. Kahapon kasi ay nagsimula bilang opisyal na bodyguard ng nag-iisang anak ni Mr. Oliveira. Sa totoo lang ay masyado na siyang nababato sa kabubuntot sa dalaga pero naging alerto naman siya nang mapansing parang may hindi magandang mangyayari dito. Kamuntik ng gahasain ito ng isang lalaki na may gusto yata rito o nobyo kaya niya yon? Noong una ay ayaw sana niyang lapitan si Georgina sa pagkakaakalang okay lang yun dahil syempre ay baka nobyo ng dalaga ang lalaki. Pero nang mapansin niyang nangihina na ang dalaga at parang nanlalaban, ay na-realize niyang siguro ay hindi nito gusto ang mga nangyayari. Kaya doon na siya kinutuban. Ang lalaki na kasama nito ay nakangiti na parang masaya pa. Hindi man lang niya kinikitaan ng pag-aalala. Doon siya kinutuban na parang may gagawin yatang hindi maganda ang lalaki. Sinundan niya ang dalawa hanggang sa mawalan na ng malay ang babae at tuluyan na itong pinangko ng lalaki. Nakatawa pa ang lalaki na parang tawa ng isang tagumpay at hindi niya yon nagustuhan. Sinundan niya ito dahil kinutuban siya na may gagawin itong hindi maganda kapag hindi niya pinigilan. Hindi na siya nakatiis. Nilapitan niya ang lalaki at bahagya pang nagulat ito nang pigilan niya at tanungin. Pagkatapos ay narinig niyang nagbitaw ang babae ng thank you sa kanya at pagkatapos ay pumikit na. Siguro ay nawala na ng malay. Nagalit ang lalaki sa kanya nang pigilan niya ito. Pero bigla niyang sinuntok ito. Napalakas yata kaya nawala ng panimbang at dumaos-dos sa damuhan. Kinuha niya agad ang babae at mabilis na inilayo sa lugar na yon. Mabuti na lamang at wala sila sa mataong lugar. Kaya mabilis na naalis niya roon ang babae at walang nakakakita sa kanya. Mabuti na lamang at matagal bago nakatayo ang lalaki. Nilagay niya sa loob ng sasakyan ng dalaga. Mabuti na lamang at naroon din ang driver bodyguard nito. Kilala naman siya nito at tinanguan siya. Inamoy niya kung ano ang ininom ng dalaga. Amoy alak ito at nang maamoy niyang parang kakaiba mula sa hininga nito, inamoy niya uli ng mabuti. Shit! Mura na siya ng mura nang maamoy niyang parang maamoy isang gamot mula sa hininga nito. He was certain na mainilagay ang lalaking yon sa inumin ng dalaga. Napailing siya. Sana ay binugbog niyang mabuti ang lalaki upang turuan ng ito ng leksyon. Umalis na tayo rito at ihatid na natin sila sa bahay nila. Utos niya sa driver bodyguard ng dalaga. Tumalima naman kaagad ang driver at mabilis nang nagmaniho. Habang nasa sasakyan siya ng dalaga, ay nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ito habang natutulog sa backseat. Nakakandong ito sa kanya sa backseat. Maganda rin naman ito. Mayroong malaanghel na mukha at may malasotlang kutis at tipong alagain, syempre. Natural lamang yon sa mga babaeng mayayaman. Nang tanggapin niya ang trabahong ito kahapon ay nakita na niya ang babae sa litrato. Ang pangalan nito ay Georgina Oliveira, anak ng maimpluwensyang business tycoon na si Alejandro Oliveira. Ang ina naman nito ay si Maria Consuelo Oliveira, anak ng isang ex-president at kilala bilang philanthropo. Sina Alejandro at Consuelo ay kilalang mga tao at mayaman, pero ang mga tipong hindi masyadong nagpapakita sa mga tao. Kadalasan kasi ay hindi nagpapakita sa mga social gatherings, mga pribadong tao at piling-pili ang mga nilalabasang interviews at mga pagtitipon. Ang alam niya na kwento rin ng kanyang Uncle Art ay isang magaling na negosyante si Alejandro pero ni minsan ay walang inagrabyadong tao. Patas itong mag-isip at magdesisyon pati na rin si Consuelo. Sinabi rin sa kanya ni Mr. Oliveira na importante sa mga ito si Georgina dahil nag-iisang anak ito kaya kailangang protektahan ng maigi dahil maraming banta sa pamilya lalo na ang mga kidnappers. Ang hindi alam ni Georgina, simula pa noon ay may sumusunod-sunod na itong bodyguard dahil baka raw
Kapag nalaman ng dalaga ang tungkol doon ay tiyak na magagalit at magtatampo sa mga magulang. Gusto raw ni Georgina ng kalagayan mula sa bodyguards at yun daw ang sinabi nito sa mga magulang. Kaya pinagbigyan ng mag-asawang Oliveira ang anak pero ginawa na lamang nilang sekreto na may bodyguard na sumusunod-sunod dito. Ngayon ay hindi alam ni Georgina na sumusunod-sunod siya rito saan man ito magpunta. Wala sa loob na tinitigan niya ito. Maganda at malaanghel na mukha. May tipo na kapag nakita sa una ay hindi na mapipigilang titigan pa ng paulit-ulit. Gayunpaman ay hindi niya tipo ang mga kagaya nito. Vulnerable, sophisticated, mahinhin at helpless na dapat ay parating alagaan. Mas gusto niya ang mga babaeng matatapang, independent at cowgirl. At ayaw na ayaw niya sa lahat ng mga anak mayayaman na kagaya nito dahil sa tingin niya ay hindi ito tatagal sa hirap. Sa kagaya niyang simpleng tao lamang at simple lang ang mga pangarap sa buhay, dapat ang babaeng mamahalin niya ay yung kagaya rin niya na may ganong pamantayan sa buhay. Biglang gumalaw si Georgina at humarap sa kanya at napapikit pa rin. Kumikibot-kibot ang mga labi nito. Wala sa loob na napatingin siya sa mga labi nito at napapikit. "Jack, bilisan mo nang magmaneho," sigaw niya. Tumalima naman si Jack. Nang makarating sila sa bahay ng mga Oliveira ay sinalubong kaagad sila ni Mrs. Oliveira. Inilabas niya si Georgina mula sa kotse at pinangko. Ipinasok niya ang dalaga sa sala at binaba sa sofa. "Ano ang nangyari kay Georgina?" Nag-aalalang tanong ni Mrs. Oliveira. Nagdesisyon siyang wag nang sabihin sa Gina ang totoong nangyari dahil baka mag-alala pa itong lalong higpitan si Georgina. Kawawa naman ang dalaga kapag nagkataon. Naalala niya kasi ang sinabi ni Mr. Oliveira na importante sa anak ang kalagayan nito. Pagsabihan mo ang anak mo dahil nakainom yata ng marami kaya nawala ng malay sa kalasingan. Nagulat si Mrs. Oliveira. Oh, ni minsan na hindi pa nalalasing ng ganito si Georgina. Hindi naman siya na umiinom ng marami dahil takot siyang malasing, magkibit balikat siya. Siguro ay masyadong naaliw kaya nakalimutang marami na pala siyang nainom. Anyway, I have to go now. Don't worry, hindi niya ako nakita. She was too drunk to notice me. Sabi niya bago umalis. Napailing siya nang maalala niya ang nangyari kagabi. 12:00 na ng umaga siya nakatulog kaya inaantok pa siya ng mga oras na yon. At naiinis siya nang marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone kaya inilagay niya ito sa silent mode. Pero nang buksan niya yon ay nabasa niya ang maraming text messages ng kanyang tito Arturo. Napamura siya ng malakas. Tama nga ba ang naging desisyon niyang tanggapin ang trabahong yon? Pagkatapos ay ang landline naman niya ang nasa bedside table ang tumunog. Alam niyang hindi ang tito Art niya ang tumatawag dahil hindi naman ito alam ang kanyang landline number sa pansamantalang tinutuluyan niyang apartment. Iisa lamang binigyan niya ng numerong yon, si Leslie, ang best friend niya at kababata noong nasa Pilipinas pa lamang siya. Hindi sila tumigil sa kanilang komunikasyon hanggang sa magpunta siya sa Amerika. Panay ang sulat nila sa isa't isa pero paminsan-minsan ay hindi niya nasasagot ang mga sulat nito dahil busy siya sa kanyang mga assignments. Pero hindi nagsasawa si Leslie na sulatan siya. At ito ang nagbabalita ng mga nangyari sa kanyang ina, lalo nung madalas nang magkasakit ang huli. Si Leslie naman ang binigyan niya ng kanyang landline number dahil maraming naitulong ito sa kanya. Ang kababataan niyang ito ang nag-aasikaso sa mga ari-ariang iniwan ng kanyang ina nung namatay ang huli at hindi siya makauwi dahil sa isang importanteng assignment sa ibang bansa. Ito ang nag-aasikaso sa lahat ng may kinalaman sa libing. And he was thankful to her. Alam niyang tumatanaw lamang ang kababata niya ng utang na loob sa kanya at sa kanyang ina dahil ang kanyang ina ang nagpaaral dito at dahilan kaya nakapagtapos ito sa kurso sa kolehiyo. Mag-best friends ang mga nanay nila at parehong single mother. Pagtingin kaibigan lamang nararamdaman niya sa kababata at sigurado niya na ganon din ang nararamdaman nito para sa kanya. Hindi naman nagpapakita si Leslie ng mga sinyalis na higit pa sa magkaibigan ang tingin nito sa kanya. "Hello?" Sagot niya habang nakapikit. "Hi, Matt," sagot ang boses babae.
Nakilala agad niya ang boses ni Leslie. Hey Les, what's up? Inaantok na tanong niya. Nakauwi ka na pala, hindi mo man lang sinabi sa akin. Himig nagtatampong sabi ng kanyang kababata. Napangiti siya. Come on, huwag ka na magtampo. Nung isang araw lang ako nakauwi. Biglaan. Kasi ang bakasyon kong ito kaya hindi ko na naisulat sa'yo. Nag-usap pa kami ni Uncle Art kaya nakalimutan kitang kontakin, paliwanag niya. Okay lang yon. Nalaman ko kasi sa Tito Art mo na nakauwi ka na pala. Oo nga pala, napatawag ko dahil may years sa lote na pinabebenta mo sa akin. At saka si nanay, hinahanap ka. Sana naman ay bumisita ka sa kanya ngayong nakabakasyon ka na. Bumalikwas siya ng bangon, napapikit siya. Sana nga ay magawa niya na yon. May trabaho siya kaya nag-iisip na siya kung paano hahatiin ang oras niya para magawa ang lahat na nais gawin. I wish I could do that, Les. Anyway, I have to go now. I'll call you up, okay? I'm a little bit busy right now and thank you. Ikaw na ang bahala sa prospective buyers. Just call me up kung may kailangan akong pipirmahan. Okay, walang problema yon. You can trust me on that. Thanks, Les. Anyway, I promise I'll call you up. Kailangan ko na talagang umalis. Okay, walang problema yon. Bye. Bye, Les. He hung up. Napabuntong hininga siya. Ano ba ang gagawin niya? Hindi naman pwedeng bigla na lamang niyang bitawan ang trabahong tinanggap niya mula sa kanyang Tito Art. Malalim siyang napabuntong hininga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang numero ng kanyang Uncle Art. Uncle Art, sabi niya nang sagutin. Nasaan ka na, Mateo? Halata sa tinig nito ang galit. Nandito ako sa apartment ko. Nagpapahinga, kalmanting sagot niya. Nakalimutan mo ang trabaho mo? Hindi na niya pinatapos ang kanyang uncle, salita niya nito. Yeah. Wala na ba akong karapatang magpahinga? Nag-usap na tayo, hindi ba? Right. Okay, pupuntahan ko na si Georgina. Napapailing na sabi niya at pagkatapos ay pinutol na ang linya. Napabuntong hininga ulit siya. Siguro ay nagkamali siya nang tanggapin ang trabahong iyon. Pero, nagsisisi ba siya? Hindi niya alam ang sagot. Nasa Pilipinas siya para magpahinga at ilang mga personal na bagay pero hito siya at nagtatrabaho pa rin. Siguro nga ay nakakabato ang trabahong iyon pero wala na siyang magagawa dahil trabaho pa rin naman yon. Paano niya magagawa ang mga importanteng bagay na gagawin niya dapat? Napailing na lamang siya at nagpatuloy sa bathroom para maligo. What? He did that to you? Gulat na tanong ni Toby kay Georgina nang magkita sila sa paborito nilang restaurant ng tanghaling yon. Unfortunately, he did. I was not expecting it to. That asshole is really out of his mind. Galit na sabi niya. Gosh, sorry Georgie. Kung alam lang namin na ganun ang gagawin ni Daniel sa iyo ay hindi na sana namin iniwan pa, nag-aalala ang sabi ni Liz. Don't worry, okay na naman ako. Dapat ay iwasan ko na talaga ang lalaking yon. Napapailing na sabi niya. Right, that's the best thing we can do. Alam ba ito ng mga parents mo? Nag-aalala ang tanong ni Toby. No, they don't know anything about it. Kasi kapag nalaman nila ay baka higpitan nila ako. Malamang bibigyan na nila ako ng 3 bodyguards at I don't like it. Tumango-tango ang dalaga. Anyway, how did you get home? Hindi namin napansin ni Toby na umuwi ka na pala kagabi. Akala nga namin ay magkasama kayo ni Daniel sa pag-alis ng party dahil hindi na namin kayo makita nung bandang alas 11 na. Medyo nagtampo kami kasi hindi ka naman lang nagpaalam sa amin, sabi ni Liz. Natigilan siya at napatitig sa dalawa. What are you thinking, Georgie? Kunot noong tanong ni Toby. Hindi ko rin alam kung paano ako nakarating sa kotse. Mom said I was too drunk inside the car. As far as I can remember, Daniel carried me kasi nangihina na ako kaya pinangko niya ako. Then I remembered someone approached Daniel. It was a man's voice and even said thank you to him. While I was closing my eyes, then I lost my consciousness after that. Pagkukwento niya sa mga ito. Really? So you mean hindi mo nakita ang mukha ng knight in shining armor mo? Nanlaki ang mga matang tanong ni Toby. Yes. Sagot niya habang kumakain ng salad. Sayang, we should have thanked him in person. Gusto mo hanapin natin siya? Excited na suggestion ni Toby. Marin siyang umiling. I'm thinking about that too pero naisip ko, para ano pa?
Baka malaman pa ng mama at papa ko ang totoong nangyari sa akin at mag-aalala. Pero may utang ako sa kung sino man lalaking yon ang nagdigtas sa akin. Maybe he was one of the guests in the party ni Liz. Or maybe one of the waiters or a concerned security guard. Kasi, di ba nga, sabi mo ay dinala ka ni Daniel sa garden sa may fountain? It was a little bit dark in there, sabi ni Toby. Tumango-tango siya. Right, whoever he is, I sincerely thanked him pero ayoko nang hanapin pa ang taong yon. It will just complicate things. Mag-iingat na lang ako sa susunod. I'm sure Daniel won't bother me anymore after what he did to me last night. Ang kapal naman siguro ng mukha niya kung magpapakita pa siya sa akin. Galit na sabi niya. Right, we really have to avoid him. Pinal na sabi ni Liz at pagkatapos ay ginalaw na ang pagkain. Natahimik si Toby. Napatingin si Georgina kay Toby. Natahimik lang na nakatingin sa kabilang mesa. Ang katabi nilang mesa ay walang nakaupo pero sa ikaapat na mesa na medyo malayo sa kanila ay may nakaupong lalaki na kumakain. Nag-isa lamang at nakatagilid sa kanila. Napailing siya. Siyempre naman ay titignan ni Toby ang lalaki dahil gwapo yon. Nagkibit, balikat siya at pagkatapos ay nagpatuloy na sa kanyang pagkain. Hinayaan na lamang niya si Toby. Napatingin siya kay Liz. Napatitig din pala sa kanya at pareho silang naggitian at parehong naitirik ang mga mata. Pareho silang tahimik na ipinagpatuloy ang pagkain sabay iling. Napansin ko lang, that guy on the fourth table ay puro tingin dito sa atin, bulong ni Toby sa kanila. Tumitig si Liz kay Toby na parang hindi naniniwala sa sinabi ng huli. Really? Hindi ko napansin. No, patingin-tingin siya talaga rito. Kaya nga panatingin ko rin sa kanya, pilit na sabi ni Toby. Pareho silang napatingin ni Liz sa lalaking tinitignan ni Toby. Pinagmasdan niya ang lalaki may kayamangging balat pero halatang may dugong banyaga. Clean cut ang buhok nito at nakasuot ito ng black t-shirt, blue jeans at rubber shoes. Matangos ang ilong at halata kaagad na malaking mama ito. Sa pangkalahatan ay gwapo ang lalaki, matipuno ang pangatawan at halatang foreigner. Tahimik lamang itong kumakain. Are you sure about it? Hindi naman yata, kontra niya. Oh, well, wag na nating pag-usapan ang lalaking yon. Let's just eat. Naitirik ni Toby ang mata. Nagtawanan sila ni Liz at pagkatapos ay nagpatuloy na silang tatlo sa kanilang tanghalian. Kanina pa, patingin-tingin si Mateo sa mesa ni na Georgina. Hindi pa siya kumakain kaya naisipan niyang kumain din sa kinakainan ni na Georgina para matingnan-tingnan din niya ito. Malayo ang distansya niya sa mga ito pero napansin niya na ang kasama ng mga itong lalaki ay tingin din ng tingin sa kanyang hindi siya gaanong nagpapalata. Pinagmasdan niya si Georgina. She looked very sophisticated and prim and proper. Yung tipong hindi pwedeng dalhin sa probinsya o sa alinmang pangmasang lugar. Kahit simpleng summer dress in printed yellow lamang ang suot nito at nakadal shoes na yellow rin ay mamahalin pa ring tignan. Sa tingin niya, kahit anong isuot nito ay babagay at babagay dahil matputi ito at magaling magdala ng sarili kaya mumurahin man o mamahalin ang isuot ay magmumukha pa ring prinsesa sa paningin niya. Mamahalin itong tignan at dapat na alagaan. Napailing sa Mateo. Kung malalaman ng kanyang mga kaibigan ang pinasukan niyang pansamantalang trabaho ngayon, ay tiyak na pagtatawanan siya. Siya isang takilang tagabantay ng isang anak mayaman. Malaki man ang sweldo niya kahit 2 buwan lamang ang itatagal ng trabahong yon, hindi naman siya nag-iikako sa buhay para tanggapin ang ganoong klaseng trabaho. Malaki rin naman ang sahod niya bilang isang US Navy man at may minana siyang pera mula sa kanyang ina na kahit hindi kalakihan ay tamang-tama naman para sa pangangailangan. Pero sa totoo lang ay marami na rin siyang naipong pera mula sa kanyang trabaho kaya kung pagsama-samahin ang naipon niya at ang perang namana niya sa yumaong ina ay sobra-sobra na yon para sa kanya. Pwede na siyang bumuhay ng pamilya pero sa simpleng pamantayan lamang, hindi kagaya ng pamilya ni na Georgina na ubod ng yaman. Pero paano nga ba siya napapayag ng kanyang Uncle Art na tanggapin ang trabahong yon? Napailing siya siguro ay dahil sa respeto niya sa kanyang uncle. Panay na rin ang pakiusap niya kaya hindi niya man natiis.
pero hindi rin niya alam kung malilibang siya o hindi sa trabaho niyang yan. Bigla siyang napatayo mula sa kanyang kinaupuan nang may lumapit na lalaki sa kanyang mesa. Kung hindi siya nagkakamali ay ito yung lalaking sinuntok niya kagabi dahil may balak na masama kay Georgina. Daniel? Hindi makapaniwalang sabi ni Georgina nang bigla na lamang sumulpot ang lalaki sa harap niya. Hi, I'm sorry about last night. Hinging paumanhin ng lalaki. Yeah, hindi ako makapaniwala na nagawa mo yon. I guess it's better if we no longer see each other. Mariing sabi niya. I understand. Nagawa ko lang naman yon dahil gusto pa rin kita hanggang ngayon. Ikaw ang rason kaya ako bumalik dito sa Pilipinas. So when I heard from Diane that you were coming to her party, I decided to go there. 2. Nahihiyang paliwanag nito. At gawan ako ng masama, galit na bulalas niya. Hindi kumibo ang lalaki. Please Daniel, I don't want to see you again. Galit na sabi niya sa kalmanting tono na pananalita dahil ayaw niya mag-iskandalo roon. Malalim na napabuntong hininga ang lalaki pagkatapos ay umalis na noon. Humihingal sa galit na napaupo si Georgina. Hinimas-himas ni na Toby at Liz ang likod niya. Are you okay, Iha? Tanong ng kanyang ina nang maabutan siya nito sa balkonahe pagkatapos nilang maghapunan. Tiyak na napunan nito ang kanyang malalim na pag-iisip. Nilingon niya ang ina. Inakbayan niya ito. Malalim yatang iniisip mo. Well, I'm just thinking about Liz and Toby, saad niya. What about them? Kunot noong tanong ng ina. The two of them are going to Hawaii to spend their summer together. Kasi sa susunod na pasukan ay magkanya-kanya na kami para mag-aral sa abroad. Why? Are you planning to go with them? Hindi ka naman namin pipigilan ng dad mo. Kung gusto mong sumama sa kanila sa Hawaii, it's okay. Hindi naman po sa gusto kong sumama sa kanila. I love to stay here for a while. Siyempre, matagal din akong mawawala dahil mag-aaral ako sa abroad kaya naisipan kong tumigil na muna rito para matagal ko kayong makasama ni Dad. And I'm thinking that while I'm here, bakit kaya hindi muna ako mag-volunteer sa isa sa mga foundations mo? Ma'am, I mean gusto kong 6 dahil parati akong sumasama sa iyo noon. I miss doing it at gusto kong tulungan ang mangyan community natin. Nakangiting sabi niya. Well, that's good. Pero anak, siyempre ay iba na ngayon. Hindi na kita masasamahan dahil marami na akong inaasikaso sa opisina. Wait, why don't you just stay in the office and help me out? I'm sorry ma'am, but I feel bored every time I stay there. I'd rather stay on the field. Nakasimangot na wika niya. Nagbuntong hininga ito. Anak, naiintindihan ko ang kagustuhan mong makatulong pero nag-aalala lang ako sa safety mo. Hindi maganda na naroon ka. Alam mo namang maraming naglilipanang masasamang tao sa paligid ngayon. Ma'am, hindi naman ako kilala ng mga mangyan bilang anak ninyo ni Dad. I promise walang masamang mangyayari sa akin doon. Mariing umiling ang kanyang ina. Pag-uusapan muna natin ito ng dad mo. Sige po, I understand. Nakauunawang sagot niya. Okay, let's sleep now. Sige na, anak, matulog na tayo. Pag-usapan uli natin ito bukas. Good night, humalik ito sa kanyang noo. Thank you, ma'am. Nginitian niya ang kanyang ina pagkatapos ay pumasok na siya sa loob. Darling, I have something to tell you, sabi ni Consuelo sa asawa ng nakahiga na sila para matulog. Hindi matahimik ang utak niya kapag hindi niya nasabi rito ang gustong mangyari ng kanilang anak. Tumagilid ang kanyang asawa paharap sa kanya. What is it? Your daughter wants to go to our adopted Mangyan community. Gusto niyang maging volunteer bago pumunta sa Amerika para mag-aral. Is that so? Wala namang problema sa akin yon. Kibit balikat na sabi ng kanyang asawa. Okay lang ba sa iyo yon? I mean, what about her safety? Nagulat na tanong niya. Kalmanting tumihaya ng higa si Alejandro. She wants freedom kaya papayagan natin siya. She has only 1 month and 3 weeks to stay here. Then we will give it to her. Are you out of your mind? I said I'm thinking about her safety. Baka may masamang mangyari sa kanya kapag pinayagan natin siyang pumunta roon. Darling, you worry too much. May bodyguard naman siya, hindi ba? Si Mateo? Ano ba ang silbi niya? Hindi ba't binabayaran natin siya para bantayan ang anak natin? Natahimik sandali si Consuelo.
Magaling na US Navy man ang lalaking yun at mapapagkatiwalaan siya. Isa pa ay wala namang nakakilala kay Georgina roon na anak mo siya. Palalabasin nating volunteer siya. Malayo ang Mindoro at tagong lugar pa yon. And we own that community kaya alam nating safe yung lugar. Do you think papayag ang anak nating sasamahan siya ng isang bodyguard? Don't you think she will freak out? Nag-aalala ang tanong niya. Nagkibit balikat ang kanyang asawa. Well, yun ang isa sa mga kondisyones pagpunta niya ron. Whether she likes it or not ay sasamahan siya ni Mateo. Kapag nag-freak out siya, well, it means na hindi natin siya papayagan. As simple as that. Now, matulog na tayo, darling. We will talk about it tomorrow sa almusal. Good night. He kissed her on the lips. Tumawa-tawa siya. All right, good night. Gumanti siya ng halik sa asawa. Alejandro closed his eyes para matulog na. Nahiga na rin si Consuelo at napaisip. May punto rin naman ang asawa niya. Siguro nga ay nagiging OA na nga lang siya sa safety ng kanilang anak. Well, hindi rin naman niya iyon maiiwasan. Siyempre, ay ina siya kaya natatakot siya na baka mapahamak ang kanyang onika iha. Pero sa tingin niya ay tama si Alejandro. Dapat ay pagkatiwalaan niya si Mateo. Para ano pa at binabayaran nila itong malaki kung hindi rin nila maiiwan si Georgina rito. Napabuntong hininga siya at pagkatapos ay pumikit na para matulog. Sa puntong ito po natin puputulin ang yugtong ito at kapit lang tayo po sa susunod at sabay-sabay nating subaybayan ang kapanapanabik na kabanata. Maraming salamat po at paki-subscribe, like and share and comments na rin po sa ating kwento. Be safe palagi and God bless.